Hello everyone, good morning po sa inyo lahat. For today's video mga kasari, ito po ay continuation sa ating vlog yesterday kasi hindi natin masyadong na-elaborate sa inyo ang kahulugan kung bakit ang inyong tindahan ay tatagal. Kung gusto nyo bang tumagal ang tindahan nyo, ano ba yung mga posibleng mga dahilan or mga paraan, mga diskarte na pwede nyong gawin para ganito rin ang tindahan nyo, tumagal din kagaya ko. So, dito sa tindahan ko mga kasari, matagal na po tayo dito. Nag-start po tayo dito sa space na to noong 2018 and 2025 na po ngayon. Kayo na lang mag-calculate dyan mga kasari kung ilang years na ako dito nangungupahan. Pero bago po dito sa tindahan na to mga kasari, meron na po ako talagang tindahan doon sa may amin. Kaso lang po, kung sa mga hindi nakasunod sa video ko before, nung unang-una kong vlog talaga, kaya po talaga ako nakapag-decide na lumipat dito kasi syempre, hindi pa matapang yung aking loob noon. So, kaya ang topic natin nung yesterday is kailangan meron kang courage, matapang ang loob mo. So, noon is medyo mahina ang loob ko dahil nga baguhan pa lang ako. So, sa video ko na to, gusto kong ituro sa inyo kung paano maging matapang para makasurvive kayo at tumagal ang tindahan nyo. Kagaya ko dito na kahit tayo ay nagre-rent, matapang talaga ang loob ko kasi marami nagsasabi, katagal ba raw ako dito? So, karamihan sa mga naging kilala ko noon, sabi nila, 3 buwan lang daw ako dito, 5 buwan lang daw ang itatagal ko kasi magsasarado daw ako, tsak, katulad daw ng ibang mga sari-sari store na nagre-rent, nagsasara daw agad-agad, hindi raw tumatagal. So, yun ang kanilang tingin sa akin dito before. Pero thanks God, ito ako starting from 2018, ngayon ay 2025 na po. To be exact, September po ako dito nag-start. 2018 and ngayon is April 2025 and alive na alive pa rin ang ating tindahan mga kasari. Hindi ito nagsasarado. So, tuloy pa rin ang ating hanap buhay. Yes. And dito pa rin tayo mga kasalit. Kasalukuyang lumalaban sa market na kompetisyon. Ayan. So, dito sa area ko mga kasalit talagang super competitive dito. Kaya kung hindi malakas ang aking loob, hindi ako matapang, so syempre hindi ako tatagal dito sa area na ito. So for today's video mga kasari, sabihin ko muna sa inyo kung bakit nga ba ako napunta rito at nagkaroon ako ng malakas na loob na nagiging matapang ako. Kasi doon sa amin kasi before is maraming nagsusulputan ng mga tindahan. Actually ako talaga ang nauna mga kasari, pero tingnan nyo po, ako nauna pero ako ang unang napanghinaan ng loob. Kasi nga naman, pasukin yung aking bahay, yung aming tindahan. So, bago darating ang mga customer sa aking tindahan, may mga nauuna nang nandun sa labasan. So, hinarangan nila talaga ako. Kaya lang, sa ngayon, naisip-isip ko, kung tinuloy-tuloy ko yun noon at nagkaroon ako ng tapang at takas ng loob, alam ko magiging survival din ng aking tindahan before sa aking pwesto, sa aking bahay. Kaso lang, naging mahina. Naunahan ako ng hina. Nawala yung tapang ng loob ko. Kaya napunta tuloy ako dito sa may commercial area at nagre-rental ako. Pero no regrets naman ako mga kasari kasi kahit na ako ay nangupahan, tuloy pa rin ito na pag-survive ako, nakasurvive ako mga kasari sa mga billings, sa mga bayaran ko, sa mga accountabilities ko every end of the month. So ano ba yung ginagawa ko talaga? Bakit nakasurvive ako? Diba na sabi ko na sa inyo kahapon na nagiging matapang ako. At syempre, naging mapagmahal ako sa aking mga customers. So, ngayon naman ang ating number 3. Ito po talaga ang pinaka-ugat na kung bakit ako tumagal dito sa aking tindahan. Ito ang ugat na to mga kasari. Ito ay talagang napakahalaga sa isang negosyante. Kahit ano pong negosyo, ito po talaga ang pinakamahalaga. Kasi kung wala ka nito, hindi po talaga tatagal ang iyong tindahan sa pag-ooperate. Kahit ano namang negosyo yan, ma-parlor, ma-barbershop, kahit anong negosyo, kahit anong marketing yan, kahit anong negosyo, ito talaga ang pinaka mahalagang bagay na dapat meron ang isang may-ari ng isang negosyo. Ang pagiging masinop maghawak ng pera. Ayan. Kailangan po talaga mga kasari, masinop ka sa pera na dumating sa iyo. Yung lahat po talaga ng benta mo, dapat po talaga ibalik mo sa iyong negosyo. Kunin mo lang po talaga doon mga kasari ang nagiging kita mo. I-less mo lahat ang mga expenses mo, mga bayarin mo, mga ginastos mo. Yun lang po talaga ang itatabi mo, yung remaining mo lang po talaga nakita.
So, kailangan po talaga maging masinop ka. Hindi yung pag nagkaroon ka ng benta, akala mo sa'yo na lahat. Meron po doon yung pinaka-importante, yung pinaka-puhunan po. Dapat po talaga, ibalik nyo po talaga sa inyong tindahan o sa inyong negosyo. Kahit ang negosyo yan, nagbibenta ka ng ice candy, naglalako ka ng kung ano-ano dyan. Basta ang importante mga kasari, ang puhunan, wag nyo po talagang gagalawin yan. Ibalik nyo sa tindahan, pagkos dadagdagan nyo pa ito. Para mag-grow po talaga ang ating negosyo. Hindi po pwedeng bawasan mo ang iyong puhunan. Kasi kung bawasan mo, nabawasan din ang inyong mga stocks. Lalo na ngayon na sobrang mahal na po ang stocks natin sa ating tindahan. Ang mga cost, ang mga puhunan sa ating mga paninda ay nagsipagtaasan na. Kaya dapat hindi po talaga natin gagalawin ang ating puhunan. Instead, dadagdagan pa natin ito para mas lalong dumami ang ating mga paninda. Diba? So yun ang pinakamahalaga talaga po sa isang negosyante, na marunong po talagang magbalik ng puhunan sa kanyang mga negosyo, sa kanyang mga stocks, di ba? Kasi kung hindi mo yan ibabalik, ay sooner or later magiging failure ang inyong tindahan, ang inyong negosyo, at hindi ito tatagal. Kasi yung ating focus ay nawawala sa ating negosyo kapag ang pera natin ay nakascattered sa labas. Bili dito, bili doon, outing dito, outing doon. So mawawala talaga ang focus mo, kapital mo papunta sa iyong tindahan. Kaya dapat po talaga masinop sa pera. Marunong po talagang maghawak ng pera. Mag-rolling po talaga ng inyong negosyo. So yun lang po ang aking vlog for today. Napakaganda po itong pinag-uusapan natin mga kasari. Kasi ito po talaga ang pinakaugat. Dahil kung wala ka nito, ang negosyo mo talaga ay hindi magiging successful. Hindi po ito talaga uunlad. Ito ay magiging failure po. Katulad na lang po sa karamihan ng mga nagtatayo ng negosyo dyan. Hindi po talaga tumatagal. Kasi wala sila nung tinatawag na sinop sa paghawak ng pera. Yun po talaga ang pinakadahilan para ang iyong negosyo ay uunlad, dadami, tatagal. Diba? Panghabang buhay. Ayun lang po ang share ko for today's video. Good morning po sa inyo lahat. Napakaganda pong tip natin ngayong umaga mga kasari. So happy selling na lang po sa ating lahat at sana hindi masyadong mainit ngayong umaga. Time check tayo. It's 8:30 na po in the morning. Thank you so much po again sa mga lahat ng mga nanonood at nagtangkilik sa aking channel. At kung hindi ka pa kasari nakapag-subscribe, wag po kalimutang mag-subscribe. At kung nagustuhan nyo naman mga kasari, paki-like na lang po ang ating video. Malaking tulong po ito sa aking channel. At wag po tayong mag-escape ng ads. Maraming salamat po. Bye-bye and ingat tayong lahat. Happy selling all!